Okay, salamat kayo sa matag usa nga niya karong kagabion. Salamat kayo nga nagapadayon pa sa atong pagsimba. Labi na nga nag-align na ni mga planeta. Simba kita kay wala kabalog unsay resulta ba. So, ang importante lang mga anak, makita rin nato sa itong mensahe. Ang importante ang kinahanglan kuan ba kinahanglan ready. Okay, so ita magdugay manindog ta ato ng basahon ni John chapter 12 44 to 15 ni siya. John chapter 12 44 to 50. Kaya mo? Amen. Okay. Kamay basa na 44, ready? Read. Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me. 45, ready? Read. And he that seeth me, seeth him that sent me. 46, go. I am come to a light to the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. 47, go. And if any man hear my words and believe not, I judge him not, for I came not to judge the world, but to save the world. 48, go. He that rejecteth me and rejecteth not my words, hath one that rejecteth me, the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. 49, go. For I have not spoken of myself, but the Father which sent me, he gave me a commandment what I should say and what I should speak. 50, go. And I know that his commandment is life everlasting. Whatsoever I speak therefore, even as the Father said unto me, so I speak. Okay, apo ta. Amahan naman lang itnon, buhin ng mga Diyos. Salamat kay Ginoong nagapadayon mi sa pagsimba kani mga man. O salamat kayo sa matag usa nga niya karon. Salamat kayo nga imo silang gitagaan kasing-kasing Lord nga mosimba diha kanimo ni kagabion. Tubag amahan sa among pangaliyo po diha kanimo. Mana mo lang itnon among gipangamuyo kining pulong tagay gahom kini imong lipon tagay isusulti kani mga equipment among gigamit proteksyon ni amahan among gipangamuyo kanimo Ginoo tabuni kami sa bililo ni dugo kini imong lipon kuha ang mga lama sa la niini among gipangamuyo amahan nga ikaw magpataliwala gyud nini nga kagabion samtang kami magahisgot sa imong balaan nga pulong. Amahan mo lang itnon, kini among pagampo, pangaliyo po kanimo, gisalig na mo ang tanan, Jesus Christ, among bugtong personal nga manuluwas. Amen. Okay? So, mao ni ang inyong ibasa, yun din si Jesus misinggit ug miingon. Kanang magbasa bitaw tani ingon dire, cried and said, singgit man ang Binisaya dire. So, nakusog lang yun siguro yung tingog. Ingon ka ba? Yun eh. Si Jesus pisinggit ug mingon, siya nga nagatuo kanako, wala nagatuo kanako. Apan kaniya nga nagpadala kanako. 45. Ug siya nga nakakita kanako, nakakita kaniya nga nagpadala kanako. Ako mianhi nga usa ka kahayag ngadto sa kalibutan apan si bisan kinsa nga nagatuo kanako dili gayud magpabilin sa kangitngit ug kung si bisan kinsa nga tawo nga maminaw sa akong mga pulong ug wala nagtuo ako dili maghukom kaniya kay ako mianhi dili sa paghukom sa kalibutan apan sa pagluwas sa kalibutan. Verse 48, siya nga nagasalikway kanako ug wala nagadawat sa akong mga pulong adunay usa nga nagahukom kaniya ang pulong nga akong nasulti. Mao kini ang magahukom kaniya diha sa katapusang adlaw. 49, kay ako wala nagsulti sa akong kaugalingon apan ang amahan nga nagpadala kanako siya mihatag kanako
sa usa ka sugo. Kung unsa ang akong kinahanglang igaingon, o kung unsa ang akong kinahanglan isulti, ug ako nahibalo nga ang iyang sugo kinabuhing walay katapusan. Busa bisan unsa nga akong gisulti sa samang paagi, ang amahan mingon nganhi kanako sa ingon ako magsulti. So mao ni ang atong mensahe, last part ni siya sa atong mensahe, Jesus the King. Part 4 ni siya, part 4. So kamo nga wala mo adtong part 1 ani, part 2, part 3, makaabot pa mo, mao na ato lang i-review gamay. So ang atong mensahe, Jesus the King. Ang pagani ni Jesus Christ din sa kalibutan as a king, primero ang iyahang tinguha nga magpakamatay siya sa cross alang sa kaluwasan. Apan sa ikaduha, siya na ang hari, maghari diha sa millennial 1,000 years. 1,000 years. Ani siya, bubalik siya, hari na siya. O kung maghari si Jesus Christ, kuyog ta kung asa siya maghari. Mao na siya ang kamatuoran na. So part 4 ni siya, mao ni ang part 1, ano niya siya, the presentation of the king. The presentation of the king, ang method sa iyang presentation, ang method sa iyang pag-present sa iyang kaugalingon is dili ni basta-basta nga nibutho lang si Jesus Christ. Ang iyang pag-ani dinhi, doon na ni propesya ni more than 3,000 years, more than 3,000 years, di-prophesy ni siya. Then, ang prophecy natuman. Mao na ang prophecy. Paglipay sa hilabihan, o babaeng anak sa Sion, singgit, o babaeng anak sa Jerusalem, tanawa ang imong hari nagaabot, nganha kanimo, siya matarong, o nagabaton sa kaluwasan, mapaubsanon, o nagasakay sa usa ka asno, o ibabaw sa nati nga laking anak sa usa ka asno. So mao na siya ang method sa pag-anhin niya diri. Dili lang siya nga di butho lang. It has been prophesied by Zechariah chapter 9 verse 9. That is the method. Point B, the moment of his presentation. The moment of his presentation. Si Ginoong Hesus nagsakay siya atong asno sigon sa gipropisi. Nagsakay siya dito sa asno, paingon siya sa Jerusalem. Abi nimo ang iyang giagyan, isulod siya atong Eastern Gate. Kanang Eastern Gate karon kung imo lang tan-awon, gisaraduan sa pag-occupy sa mga lain nga religion, gisaraduan nila ng gate kay diha mong kuno moagi si Jesus Christ pagbalik. Dayon para kuno dili ganahan ang mga Hudiyo nga moana diha gibutang lubong nga nanilulubnganan karon. So imong tan-aw na karon nasirado na. Now matud pa sa akong na dungog ba naana daw ning crack diya, ning crack na kuno ba ingon sila sa basig kaning crack tungod sa kidugayon, tungod ba sa mga linog, pero naana kuno na siya crack na karon. Mao na yang giagyan pagsulod niya dito diha sa Jerusalem sa Eastern Gate. So pagsulod niya is Palm Sunday. Palm Sunday ang pagsulod niya. Mga pipila lang to kadlaw sa before siya mamatay. O exactly 7 kadlaw, 1 week before his resurrection. Sa iyang pagsulod dito. So masabtan na to na kanig yung number 7, number yun sa Ginoo.
Bisag asa ka magbasa diha sa mga diha sa Bible, daghan ko ng number 7. So, ang iyang entrance dito sa Jerusalem on this particular day, dili ni coincidence. It's not a coincidence. Rather, his entrance into Jerusalem coincided exactly with Daniel's prophecy as found in Daniel 9:24 to 27. So, mauna ang iyang moment of presentation. Point C, the multitude, ang katong mga tao dito, ang kadaghanan sa mga tao, the multitude at his presentation. So, ang mga katawhan nga nakakita ni Ginoong Hesus nga misulod siya sa syudad, nakasabot sila sa implication sa unsa iyahang gihimo. Mauna nga ang mga katawhan nagsinggit sila, Husana, Husana, ambot pasabot, save now. Save now o save us please. Save please. Mauna na siya ambot pasabot sa Husana. Mauna ang presentation of the king. Part 2, is the purpose of the king. The purpose of the king. Point A is to die for sin. So, sayon ka Ginoo, anhin lang diri sa kalibutan aron magpakamatay lang alang sa akong sala, alang sa imong sala. Kanang verses nga atong gibasa dinhi atong niaging mga Wednesday, naghatag na og klaro kay nga hulagway nganong nga kaning hari mianhi aning kalibutana. Ani siya dinhi, he came to die. His ministry here, ang iyang ministry dinhi, dili ni bahin sa magwali siya, bahin sa milagro or mga magdugna siya mga disciples. Ang tibuok niyang kinabuhi nakasentro palibot alang adlaw nga musaka siya dito sa Calvary, then ilansang siya dito sa cross. Ang entire purpose sa pagkinabuhi ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan was to die on the cross. Was to die on the cross. So point B, to draw men unto himself. Jesus the King, interesado kay siya nga maduol diha kaniya ang tanang mga katawhan. Na before he died, daghan ang mga katawhan nga miduol niya pinaagi sa pagtuo. Apan Jesus tell us, si Ginoong Hesus nagsulti nato that by his death on the cross, many would drawn to him. Daghan ang muduol ngadto makaduol ngadto kaniya. Point C is to duplicate his life in all those who came by faith. So, si Ginoong Hesus nakita man niya ang iyang impending death. Nakita niya ang impending death nga para niya it's a time of glory. Panahon sa himaya. Ngano man nga ingon man siya nga time of glory, because Jesus Christ did not intend to stay dead. Wala man siya mag-intention nga magpadayon siyang magpakamatay. By his resurrection, Jesus opened the way for all men to be saved. Amen. Kaya wala pa mabanhaw si Ginoong Hesus, problema po na itong salvation. Problema po. So, that is part 2. Part 3, the prejudice against the king. Ang mga pagpihig nila bahin sa hari. Then, point A is, they rejected his message. They reject nila ang message of Jesus Christ. When katong panahon nga kani mga Hudiyo na kadungog sila nga si Ginoong Hesus na sulti bahin aning lifted up meaning ilansang siya sa cross. Nahibalo sila nga ang mga katawhan nga he was referring to crucifixion. Nahibalo sila. So ang mga katawhan nasamok sila pag-adapt ba sa kamaturan nga kaning ilang Misaya while ilaning gituhuan nga a great leader
ang i-conqueror mo conquer sa ilang kaaway, ang mga Roman government, nga mo tagamtam pa o kamatayon alang sa mga tao. Muna dili nila, wala nila masabti. Abi nimo maora pod na gyapon sa mga katawhan karon. Just as men do today. They rejected the message of the cross, then nagpadayon sila sa ilang mga sala. Muna ang gihimo sa mga katawhan. Then point B, they rejected His ministry. Notice katong atong gibasa previous day, ang question sa mga katawhan, who is this Son of Man? Muna ang ilang pangutana. So, kani silang mga tawhana, nakadungog ni sa tanan mga wali ni Ginoong Hesus. Nakadungog ni sa unsay gitudlo ni Ginoong Hesus. Nakakita ni sa mga wonders nga gihimo niya mga milagro, pero ang tanan mura lang ilang gisalikway ba? Gisalikway lang nila ang tanan. They were literally rejecting every second of His ministry to humanity. Point C, they rejected His miracles. Gi-reject niya ang milagro, ang milagro nga gihimo niya. Si Ginoong Hesus, klaro man kayo nga na-prueba na iyang kaugulingon nga to be the Messiah. Mabasa nato na Luke chapter 4 verse 18 to 19, Isaiah 61, 1 to 2. Yet, the people refused to hear or see the truth. Ang mga katawhan, midumili gid sila nga makadungog sila din, dili nila, wala nila makita ang kamatuoran. So, kung imo una-una, mao mangyapon ang nahitabo karon. This is still happening today. Ang mga tao karon kadaghanan bugal-bugalan nila ang mensahe sa cross, bugal-bugalan nila ang mensahe sa kaluwasan, pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus. Ingon sila nga nauga naman ang dugo ni Ginoong Hesus, dugay naman na tayo. Ilan ang bugal-bugalan. Bisan pa nga kana sila nakakita sila mga evidence nga daghan ang mga kinabuhi nga nautro. Di sila mo to. Dunay ang uban na ay conviction sa ilang kagulingon mga kasing-kasing. Pero sa gihapon, gitawag nila na yung mensahe nga karaan ba? Karaan ako nga mensahe, confrontational, mga pagtuo sa mga bugbo kay mga hunahuna, etc. Now, whatever the excuse, men are still going to hell rather than simply receiving the claims of the Lord Jesus Christ. So, mao na ang three parts atong mensahe. Karon mao ni atong mensahe, the promise of the King. The promise of the King. Now, even though kadaghanan nila ilang gi-reject si Jesus Christ, si Jesus Christ naghatag nila certain or specific or special promises to all who would believe on His name. So in spite of the fact nga di sila motuo, gi-reject nila mensahe, pero si Ginoong Hesus nagpadayon sa paghatag niya certain or special promises alang sa tanan nga motuo sa iyang ngalan. Point A, the promise of revelation. The promise of revelation. Now, in these verses, atong gibasa kaniha, si Ginoong Hesus nagsaad siya atong kinsa mudawat niya nga makakita sila sa God the Father. Makakita sila sa Father. Mo nang the promise of revelation. Gusto na ko i-remind lang ang tanan that Jesus is God in the flesh. Jesus is God in the flesh. Kamarong basa ng John chapter 1 and chapter 1 verse 14. Kamay basa na. Ready? Read. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 14, go. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.
Una na siya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dahil yun day, and the Word was made flesh. Mauna si Jesus Christ. So, may ani siya pagpadayag sa God the Father to us. To us. Ato naman basahon na rong mga bersikulo. Hebrews 1:3. And if you have seen Him, kung nakakita ka ni Jesus Christ, kita ato, wa man ta kakita ni Jesus Christ, pagtuon man na ning atoa, you have seen the Father. Matod pa sa pulong sa Ginoo, if you have seen Jesus Christ, you have seen the Father. John 14:9. If any man wants to meet God, he will do so only through the person of the Lord Jesus Christ. Mao nang mabasa na ito 1 Timothy chapter 1, chapter 2, verse 5, John chapter 14, verse 6. So, daghan kayo ang nangita sa God the Father sa laing-laing mga lugar when He will only be found in one person, the Lord Jesus Christ. Amen. The Lord Jesus Christ. So, ato lang basahon ng bersikulo ani Hebrews chapter 1, verse 3. Kamay basa na Hebrews chapter 1, verse 3. Read. Who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of majesty and might. Kaya ingon diri si Paul may kasulat ang Hebreo, ingon diri. Kinsa ingon nga mao ang kasidla sa iyang himaya o ang dayag nga dagway sa iyang persona o nagakupot sa tanang mga butang pinaagi sa pulong sa iyang gahom. So, ano bang kupot ba? Kaning mga planeta, lain-lain na sila dalan, pero ang Ginoo anak mo nagpakupot. O nagakupot sa tanang mga butang pinaagi sa pulong sa iyang gahom. Sa diha nga siya pinaagi sa iyang kaugalingon, mikuha sa atong mga sala, milingkod sa tuo nga kamot sa halangdon dito sa kahitasan. Tuwa dito sa right hand of the Father. Labi mo kung sa iyang trabaho dito, kanang pasangi daghan i-akusar ka sa yawa, i-akusar mo ito sa yawa kay naglagot mo ng yawa na to. Abi mo, tuwa siya dito sa tuon, sa kana siya, gihugasan na nako sa bilinghon ako dugo. Amen. Ano siya? Okay. John chapter 14, verse 9. Kamay basa na. John chapter 14, verse 9. Read. Jesus said unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. Now sayest thou then, Show us the Father. Muna yung gisulti ni Philip. Dayon, 1 Timothy chapter 2, verse 5, mauni ang mga religion nga maglagot ang bersikulo ha. 2 Timothy chapter 2, verse 5. Kamay basa. Read. For there is one God, one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So walay usara ang mediator. Usara between God and man, the man Christ Jesus. John chapter 14, verse 6. Read. Jesus said unto him, I am the way, the truth, the life. No one cometh to the Father but by me. Okay, so, point B, the promise of release. The promise of release. Now, si Ginoong Hesus usab, nagsaad siya sa tanan. Kinsa mutuo kaniya nga kadtong mutuo niya matagaan sila kagawasan gikan sa kangit-ngit sa sala. So, I want you to know this evening that Jesus and Jesus alone has to break the chain of sin. Ang tao, makasasala, nagkapos na siya. Ang kapos, mura na sa kadina. Pero si Ginoong Hesus, kung mutuo ka niya, mo believe ka niya, siya lamang ang ang naikahom nga mubugto kanang chain of sin. He can do to any sinner, save him by His grace. Then
Yun ang pulong sa Dios, tagaan siya bag-ong kinabuhi o tagaan siya kagawasan forever. Forever. So, Romans 6:14, John 8:36, si Ginoong Hesus nag-specialize siya in taking ruin, broken lives, and renewing them by His power. Mauna ang so Jesus will set you free. Kamoy basa ng Romans 6:14. Romans 6:14, ready, read. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Kita karon under grace ta. Pero na mga denomination karon nga mo follow gyapon sa law ni Moses, pero si Jesus Christ mao na to ang katumanan sa balaod. John 8:36, kamay basa na. Ready, read. If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Tanawa na ko ng promise. If the Son therefore shall make you free, you shall free indeed. 2 Corinthians 5:17, kamay basa. Read. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Muna ang saad, muna ang promise ni Ginoong Hesus nga marilis ta. Point C, the promise of rescue. The promise of rescue. Kanang tao nga malumos, then gisalom ka dito, dalaan kag buti, i-rescue ka na this rescue sa imong pagkalumos. So there is a promise of rescue. Now, si Ginoong Hesus, Father promises sa tanan nga mudawat kaniya nga i-deliver sila from the wrath and condemnation of Almighty God. Una yung saad, isaaran ang tanan kinsa mudawat ni Jesus Christ nga ipagawa sila gikan sa kapungot o sa condemnation sa labing gamhanan nga Dios. When you receive Jesus by faith, you are delivered from the penalty on your sins. So, you are taken from death into life and have all the condemnation removed from you. Mauna ang iyang promise. Romans 5:9, Romans 8:1, then John 5:24. Kamay basa ng Romans 5:9. Read. Much more than, being not justified in his blood, we shall be saved from wrath through him. Romans 8:1. Read. There is therefore no doubt of condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. John chapter 5:24. Go. Verily, I say to you, he that heareth my word and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death into life. Mauna na ang iyang promise. Mauna ang promise niya. So, John 5:24 na so. Naputin mabasa din sa Romans 4:7-8. Ingon dito nga nagaingon, bulahan sila kang kinsang mga pagkadautan gipasaylo na o kang kinsang mga sala gitabuna na. Verse 8, bulahan ang tao kang kinsa sa Ginoo dili isipan og sala. So makaingon tag glory to God, makaingon makasinggit tawa salamat Ginoo sa kaluwasan nga imong provide diri kanamo. So mao ni ang conclusion ni sukad sa pagsugod nato ingon diri, the Jews, Hudiyo, can say what they will. Jesus is still the King. Men today can do what they please. Jesus is still the King. Amen. Folks can live as they please, but Jesus is still the King. And He will have the last word. The only question that remains this evening is this: is Jesus your King? Amen. So, do you know Him as your personal Lord and Savior? All ang tanan akong pangutana ninyo maora ni, are you saved? Amen.
are you saved? So, with all the proof that we have been given, with all the scriptures we have looked at today, how could anyone not understand that Jesus is indeed the King? If He is, then you will either face Him in an altar of repentance where you will come to Him by faith and be saved. Or you will face Him as at a throne of judgment where you will be forever condemned. What will it be? The King is in the building. Ang hari na adiri, kay naman diri ang balang espiritu. Duha o tulo maghisgot sa akong pulong na sa taliwala. The King is in the building today and He is here for you. So you can accept Him, you can accept Jesus Christ, you can trust Jesus Christ this evening. Ano ning kagabiyon. Nindog tang kaputa. Amahan ako langit nun, buhay ng mga Diyos, salamat sa imong mensahe, Amahan. Salamat sa presensya sa Balang Espiritu, salamat sa matang usa. Amang ipangamuyo kanimo Ginoo nga kini mensahe, mulugdang yun kasing-kasing sa matang usa, Amahan. Ako nangamuyo, Lord, nga ikaw man nahibalo sa tanan, nakita man nimo ang kasing-kasing sa tanan. O nga apay imong makita, Lord, nga dili pa save nining among grupo karon. Kumbiktaha sila, Amahan. Akong ipangamuyo nga makabaton sila kinabuhing ulay katapusan usab. Amahan, nangamuyo mi nga makiling imong igdulungog, Lord, alang sa among pangalipo karong kagabihion naman. Kaya among pagampo pangalipo kanimo, gisalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among buktong personal naman luwas. Amen. Okay, bingbunta.